Hello, Chur! Ongoing ka na ba sa pag-fill up ng IPCRF mo at na-stuck ka sa part 4 ng development planning? Time-consuming nga rin ang pag-prepare dito, di ba? Lalo na sa ating mga MT na nadagdagan pa ng leadership competency. Kaya naman sa video na to, i-guide ko kayo para madali ninyong matapos ang part 4 development planning. Kaya naman, let's go! Siya nga pala sa mga gustong mag-avail ng ating Development Planning Guide and PMES Guide product for teachers or Master Teachers 1 and 2, mag-PM lang po kayo sa ating Teching Teacher FB page. Watch out din po kayo sa page na ito na nagbebenta ng mga counterfeit product. Ang binebenta ng account na ito ay mga nakaw na files mula sa iba't ibang creators na katulad natin. At ibinebenta niya kaya kulang-kulang at hindi well-guided. Baka matulad po kayo sa ibang umuulit ding nag-a-avail sa atin dahil nakita nila yung watermark ko sa mga files ng fake account na ito. Isa lamang po ang aking FB page at wala na akong partner account. Salamat po sa pagtangkilik. Ngayon nga ay nandito tayo sa IPCRF ng mga teachers and master teachers. Ito ang automated form na bigay ng DepEd na siyang ginagamit for this school year 2025-2026. Ito po ang kanyang interface. Sundan lamang ang mga instructions dito para maka-next pages kayo. Take note of your password dahil kung nakalimutan ninyo, uulitin na naman ninyo ang pag-fill up sa lahat ng parts ng IPCRF. And another important tip, mahirap nang mag-edit ng mga data or information sa form natin ngayon once nag-finalize kayo. Kaya be very careful on your spellings, dates, and others para maiwasan ang paulit-ulit na pag-fill up. And make sure na yung rating ninyo, ayun na talaga yung ilalagay ninyong rating kasi hindi na siya pwedeng palitan once na nag-next step na kayo. Ang bago pala dito sa computation ng ating IPCRF rating ay makikita dito. Kung dati ang rating ay mula lamang sa mga professional standards na objective, ngayon ay hindi na po. Dito sa mga teachers 1 to 7, 95% or 4.750 na lang ang bahaging ito at may 5% na manggagaling sa mga core competencies. Tingnan natin, di ba dati ito lang ang linalagyan natin ng rating tapos kung natapos na ay makocompute na ang buong rating, pero sa ngayon kahit perfect na lahat ang linagay kong score kanina, 4.75 pa lang ang rating. Dahil yan dito sa part 2. Dati ay linalagyan lang yan ng rating dahil hindi kasali sa computation. Pero ngayon kung lalagyan natin ng perfect score ang lahat dito, tulad ng ginagawa ko, saka lang natin makukuha ang perfect rating na 5. Ibig sabihin, itong part na ito ang bubuo sa ating IPCRF rating. May konting ipinagkaiba rin sa mga master teachers, 95% pa rin ang professional standards for master teachers, pero mahahati sa dalawa ang natitirang 5%. Ito ay para sa core competencies and leadership competencies. Sa makatuwid, kasali din ang mga ratings natin sa mga bahaging ito upang mabuo ang 5 na IPCRF rating. Anyways, ito lang naman ang konting pagbabago. But then, bago mag-finalize, make up your mind dahil hindi na pwedeng magpalit ng mga scores or ratings once na nag-next na tayo or nag-finalize. Tanging ang demographic profile na lang ang pwede nating i-edit later on. Kaya naman, bago kayo mag-finalize o maglagay ng password o kaya mag-click ng next, make sure na tama na yung na-fill up ninyo sa page na trinatrabaho ninyo. And of course, make sure also to have an extra copy of the file para in case na magkamali ka, may blank copy ka pa rin na pwede mo na namang i-edit later. Or else, kailangan mo na namang mag-download ng bagong form. Dahil hindi nga po na-edit yung ating file kapag nagawa na natin or na-fill upan na natin at nag-set na tayo ng password. Sa ngayon, dumako na tayo sa pinaka-focus natin, ang part 4 ng ating IPCRF, ang development planning. Kung dati ay medyo nakakalito sa ating form ang part na ito, ngayon ay naayos na nila. Talagang 3 na lang ang lumalabas na objective dahil nga 3 lang naman ang kailangan nating gawan ng plan for each part. 3 sa professional standards at 3 sa core behavioral competencies. Ito ay para sa mga teachers 1 to 7. At dito nga sa strengths and development needs, given na ito dahil automated na pinipili ng spreadsheet ang mga yan. Ang kailangan lang nating pagtuunan ng pansin ay dito sa action
intervention plan kung saan kailangan ng learning objectives at intervention, at itong timeline at resources needed. Dito sa learning objectives, ipaparaphrase lang natin ang mga PPST indicators at gumamit ng infinitive to. Ibig sabihin, magsisimula tayo sa salitang to plus yung verb natin. Halimbawa, to improve, to apply, and others. Sa intervention naman, marami tayong pwedeng actions na gagawin para ma-attain ang ating target objectives tulad ng pag-attend ng LAC session, meetings, pagdalo ng coaching sessions at iba pa. Ipapakita ko ang mga halimbawa mamaya. Dito naman sa timeline, ilalagay lang natin ang panibagong school year at tukuyin ang specific timeline like monthly, quarterly ba yan, or yearly ang plano mo. At sa resources naman, ilalagay ang human resources, materials needed, o di kaya ay physical resources. Dumako tayo sa aking development plan guide para magpakita ng mga samples. Tingnan natin itong naunang objective. So na-paraphrase na ang indicator at nagsimula na ito sa infinitive na to plus yung verb natin such as to improve application of content, knowledge within and across curriculum teaching areas. Yan na yung objective na kailangan nating i-meet sa susunod na school year. Sa intervention, usually dalawa ang nilagay ko sa sample para pagpilian ninyo. Hindi naman kailangan na dalawa talaga. Kung i-avail ninyo ito, pipili lang kayo ng gusto ninyong intervention. Dito, linagay ko ay attend and actively participate in LAC session or FGD, focus on curriculum integration across learning areas. Kung gusto nyo namang i-level up ito, pwede ninyong ilagay kung division seminar, regional, or national seminar ang gusto ninyong daluhan. Pinaka-baseline lang talaga ang LAC and FGD, but you can actually go higher sa level ng inyong collegial discussion na gustong attendan. Isa pang intervention ay engage in peer sharing and observe models to identify effective strategies in integrating content across subjects. So dito, pwede kang mag-observe ng co-teacher mo o di kaya sa inyong master teachers at mag-focus sa objective na ito during observation. Ang timeline na nakalagay dito ay year-round. Ibig sabihin, pwede mong i-attain ang objective na to sa iba't ibang quarters kung kailan meron kang opportunity na i-attain ito. Nandito naman ang mga resources needed. So sa guide product natin, complete lahat ang 14 objectives para kahit alinman sa mga ito ang lumabas sa automated form mo, ay meron kang guide kung paano gawin at hindi ka na mangangapa ng idea. Dito naman sa core behavioral competencies for teachers, narito ang aking sample guide. Kung mapapansin ninyo sa form ay competency lang ang nakalagay dito like self-management, professionalism and ethics, and result focus. Pero dito sa aking guide, merong nakasulat na ganito. Halimbawa, dito sa self-management na una, prioritizes work tasks and schedules to achieve goals and others. Ito po kasi ang target competency na ginawan ko ng plan. Kung pupuntahan natin itong part na to ng IPCRF, dito ko po pinili ang objective na yan. Dala-dalawa ang ginawan ko bawat competency para may mga options po kayo. Kaya kung gagawin na ninyo ang inyong development plan, no need to encode ang mga objective na ito. This will just serve as your guide kung saan ko kinuha ang mga focus objectives natin. I hope clear po tayo dito. Ito yung example sa self-management. May mga iba't ibang options din akong linagay for the intervention, pero pwedeng isa o dalawa lang ang ilagay ninyo dito. Remember na ito ay self-development plan, so kung ano ang kaya ninyong i-attain, yun lamang po ang inyong ilalagay. Dumako naman tayo sa sample guide for Master Teachers 1 and 2. Ganon din po ang gagawin sa learning objectives for Master Teachers. Focus on the PPST indicator at gumamit ng infinitive to plus verb para gawing objective format like this. Pero syempre, higher level na ang intervention na kailangang ilagay dito. Kung sa teacher ay a-attend sila ng LAC session, sa mga master teachers naman, usually, tayo dapat ang mag-o-organize ng mga LAC sessions, FGD, and even inset or seminars. Expected din na coaching and mentoring pa rin ang ibang intervention plans natin dito. So may mga options ding nakalagay na pwedeng pagpilian. No need to input all of this sa ating development plan. Pipili lang po tayo ng kung ano yung kaya nating abutin. Meron din syempre tayong mga guides for core behavioral competencies na aligned sa Master Teacher 1 and 2 level. And of course, naidagdag ko dito ang bagong bahagi ng ating development plan, ang leadership competencies. Tingnan po natin ang development plan form ng Master Teachers sa IPCRF. Ito po yun. Meron siyang additional column and row
tayo. So kailangan daw natin ng isang objective for this. Kaya naman, para marami din kayong options, ay linagay ko na lahat ang mga competencies na nasa listahan dito sa IPCRF, such as for leading people, people performance management, and people development. Lalo na po at mga bago talaga ang mga objectives na ito for master teachers. At kapag tapos na natin ang part 4 ng development plan ng ating IPCRF, pwedeng-pwede na tayong mag-finalize at mag-submit ng ating form. Just make sure ready na ang inyong PMES repository folder of documents or PMES portfolio para mapa-approve na ninyo ang inyong rating. At para hindi nga po kayo mahirapan sa pagpre-prepare, nandito po ang ating PMES Guide product for Teachers 1 to 7 and Master Teachers 1 and 2. Para ma-avail ninyo ang ating mga contents, just PM me sa ating FB page na Teching Teacher. At kung dati ay isang color lang ng portfolio template ang maa-avail ninyo sa ating product, ngayon ay may free 3 templates na kayo aside from the complete guide na makukuha for your NCOI needed documents. Kaya naman, mag-PM na po and ask for more details. At dito na po nagtatapos ang video na to. I hope may nakuha kayong tips para magawa ng mabilisan at wasto ang Part 4 Development Plan ng inyong IPCRF. Paalam! Happy vacation and happy teching day!